Nabuburingan na ako. Pag-usapan natin ito, mga kababayan. Itong fake news ni Bisdak na ito daw, mga kababayan, anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Kunwari pa, hindi raw niya kilala. Bahala na kayo kung sino magsabi niyan. Alam nyo ang kanilang mga taktika. Buisit na mga ito. Magagrab ng picture via screenshot. Tapos bangag na. Mga kababayan, ako bago natin i-play, tanungin ko kayo. Di ba tayo, meron din tayo mga scary moments na ganito? Pag tayo nakikipagbiruan, lalo sa mga bata. Di ba? Yung ganyang itsura. Dahil nga daw sa pulburon video at sinasabi ni Kati Binag, bangag daw ang mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya, yayariin ko to si Bisdak, mga kababayan. Sino ang tunay na bangag? Sino ang tunay na adik? Okay? Umpisahan muna natin kay Harry Roque. Pampabuenas kayo naman, Kasi malungkot na kayo Hindi ko na-play si Harry Roque kanina, pampagana lang. Harry Roque, sayo ka muna. Wag na kayong malungkot. Narinig nyo na ang pambansang awit ni Roque, mga kababayan. Ito naman, pakinggan natin ang video nitong si Bisdak, mga kababayan. Si Bisdak Pilipinas. Di ako natatakot kung sasabihin ko ang kanyang pangalan. Pero, eto mga ito, wala talagang research, walang basis. Basta makagrab lang ng picture, addict ka na. Play natin. Ayan, hindi ko napapakita yung mukha niya, ha? Hindi ko napapakita yung mukha. Baka mamaya makapiright tayo Okay na yan, huwag nyo nang tignan yung mukha dahil makikita nyo lang si Unding. Kilala nyo ba si Unding? Yun ang mukha ni Bisdak. Diba? Video na sikat sa buong. Magandang hapon, mga kabisdak. May pag-uusapan lang po tayo na isang larawan. Ito ay may kaugnayan pa rin sa pulburon video na sikat sa buong mundo na pinasikat nga ni Maharlika. At bigla namang dumating itong si Kati Binag. Meron po akong naalala sa interview niya kay Maharlika. Ano yung naalala mo? Umayos ka, ha? Tatanggalin ko yung buhok mo sa ilong. Ang sinabi niya, na pati umano, mga anak ni Kukak, Uy, anak daw ni Kukak? gumagamit ng pulburo. Mga kababay, makakukak to Wait ka nga lang. Anak ka ng tinapa. Tingnan mo yung pagmumukha mo. Wait lang ipapasa ko nga to para sumaya-saya naman tayo ng konting hinayupak na to. Wait lang. Para makita nyo din. Wait lang Uy. Anyari? Teka lang. Easy lang. Ayun. Tingnan nyo ang itsura niya na. Kung makakokak, kaya FL Lisa, akala mo, mga kababayan, ay siya na yung kapugian. Diba?
Akala mo kapugian na eh. Teka lang. Oh, tingnan natin. Isa pa. Sabi niya kokak daw si FL, di ba? Kokak. Tingnan niyo po ang itsura mga kababayan nang sinasabi niya na kokak. Bisdak, ayos ka lang. Eh, easy ka lang, bisdak. Siguraduhin mo na tama yung mga pinagsasabi mo, ha? Nasiguraduhin mo na yung itsura mo ay kagapuhan. Baka mamaya naman, bisdak, ang itsura mo. Itsurang ano lang. O, tingnan nyo po ang itsura, mga kababayan. Nakita nyo po? Ayan ang itsura ni Bisdak, di ba? O, tingnan nyo yung itsura ni Bisdak. Tingnan nyo ulit itong isang itsura pa ng isang tao rito. O, hindi ata tao to, sorry. Hindi tao pala to. O. Tingnan nyo. Hawig ba sila? Tingnan nyo maigi! Sabi niya, kokak daw. Itong si First Lady Lisa. Tingnan nyo ang itsura ni Unding tapos ni Bisdak. Di ba magkamukha sila mga kababayan? Eh sino kaya dito yung kokak matinu-tinu pa itsura. Eh si Bisdak, tingnan nyo itsura. Oh. Oh, parehas talaga oh. Hindi mapagkakaila oh. Sabi ni Sharon Alvarez, ay sobrang gwapo. Ah. Di ba? Oh, tingnan nyo itsura mga kababayan, itsurang ewan. Oh. Kamukha ni Unding. Anak ka ng... Anak ka ng... Tapos ang lakas makalait. Diyos mio ha. Akala mo, perfect ka. O ngayon, panoorin na pakinggan ulit natin yung sinasabi niya. Lokon to. Nalito tuloy ako. Na dapat umano ito ay Awig ba? mag-undergo rin ho ng hair follicle drug test. Ngayon ho, sino ang taong ito sa larawan na ipapakita ko po sa inyo? Kaninong anak ko ito? Bago yan, pagbigyan lang natin muna. Ipakita rin po yung kumakalat ngayon sa social media para magkaroon ng magandang kredibilidad. Oy, kredibilidad! Si Binag. At totoo nga ho, nasa circle of friends po siya. Para magkaroon daw ng kredibilidad. Paano magkakaroon ng kredibilidad ang isang basura? Diba? Pukeke lang ang puhunan. Paano mabibigyan ng magandang kredibilidad ang isang babaeng labas-masok sa kuweba o labas-pasok na pinapasukan ang kanyang kuweba? Paano? Sige nga, sabihin nyo sa akin mga kababayan, kailan magkakaroon ng magandang kredibilidad ang isang babaeng sumisira ng isang pamilya? Sabi ni Yorty Rock, anong klaseng tao kaya mga viewers niya ni Bisdak? Eh di mga kamukha niya. Di ba? Eh di mga kamukha. Ako nung naging long hair ako mga kababayan, naka-dreadlocks ako, mas gwapo naman ako dyan. Diyos mio. Wag lang nung panahon na kami ay nasa arawan, sunog talaga ako noon. Kaya lang ito si Bisdak, hindi naman nagpapaaraw yan eh. Naka-aircon nga yan. Daig pa ako niyan, ako walang aircon eh. Pero tingnan nyo itsura, mukhang itsurang ewan. Di ba? Oh. Ng pamilyang Marcoses. Mhm. Okay. May kumakalat ho ngayon sa social media rin ho
post ni Tio Moreno Mhm. na umano'y magkasama si Miss Cathy Binag at si Aha. Sandro Marcos sa birthday party ng isang sikat na artista na si Barbie Imperial. May gusto kasi silang palabasin dito. Ang gusto nilang sabihin, Ma'am Charita Garmad, shoutout po. Ang gusto nilang sabihin dito, na itong si Cathy Binag, mga kababayan, gusto nilang i-establish na ito ay nasa circle talaga ng mga mayayaman. Eh baka naman omepal lang. Remember what I told you before, 'di ba sa Congress nga mga kababayan, gusto niya maglakad doon sa red carpet. Eh kaso hindi po siya yung tunay na asawa. Hindi pinapasok doon sa Congress. Yun ba? Kaya gusto niyo magkaroon ng magandang kredibilidad? Anak ka ng tinapa. Kahit sa aspeto ng batas. 'Di ba? Dito sa Pilipinas, sabi niyo protect the Constitution. Walang sinasabi ang Constitution natin na dapat mag-asawa ka ng marami unless Muslim ka. 'Di ba? Walang ganon. Ano pinagsasabi niyo dyan, Bisdak? Oh, tapos gusto ninyo magkaroon ng kredibilidad? Meron akong video na Aha. nakikita rin po para magiging suporta sa post ni Tio Moreno. Kasi nga ho, baka sasabihin naman, ay PK ho ito, ay fake news po, deep fake po ito. Pinasok ko ho ang Instagram ng naturang artista at ito po yung makikita mga kabisda. Panoorin po natin at sipatin natin ng maayos kasi mabilisan lang labas dito ni Miss Cathy at saka ni Sandro. Ayan po, sa Instagram Sige nga, makikinood nga rin ako. Tingnan ko nga sukatan ng utak nito. po yan. Birthday po yan ni Barbie Imperial. Mhm. Ayan, ganda ng venue. Uy, ganda raw ng Talagang venue, oh. alta yung naturang selebrasyon. Diba? Alta daw yung selebrasyon. Ano ka ng debaklong, Bisdak? Kahit hindi alta, pwede ka magkaroon ng ganyan. Altang alta. Altabunan ko yung ulo mo eh. At yun ho, ang mga pumupunta dyan, siyempre, nandyan si Sandro ho yan. Ang mga sikat, celebrity rin talaga para to si Cathy Binag. Pagmasdan niyo Ayun, po, celebrity daw si Cathy Binag. Yun ang gusto nilang i-establish. Celebrity yan, oo, kilala yan eh. Kilala yan na pasukan ng batuta ng mga politiko at mga businessman. Kaya yan sikat. Diyos mirio. Yung pagiging sikat mga kababayan, ngayon nga lang namin nakilala yan eh. Kung hindi pa namin ni-research yan at hindi lumabas yan, hindi namin kilala yan. Paanong mong sikat? Eh kahit tayo eh, hindi rin tayo sikat. Hindi lahat ng mga Pilipino, kilala tayo. Hindi lahat ng mga artista, kilala tayo. Hindi nga tayo pinapanood eh. Sa pangit mong yan. Oh. Diyos mio, sabihin mong sikat na sikat daw si Cathy Binag. Baka mamaya yan, gate crasher lang yan. Baka mamaya yan mga kababayan, no? Nayaya lang yan. Halika, punta ko ng party, sama ka. Saang party yan? Basta, doon sa party ni Barbie Imperial. Ay, sama ako. Gusto ko makita yan. Sabi nila, Yellow Cab kaya sikat. Kung lalabas yung si Cathy Binag, mabilisan lang to mga kabisdak. Okay. Ay putya, nagpatalastas pa. Chowpan. Oy, Chowpan, baka naman. Ha? Tama, sikat siya sa mga Thunders. Teka lang. Sunod na dyan. Teka lang ulit. Ayan.
Sige nga, kung sikat yan, eto lang sabihin mo dyan. Kung sikat yan, bakit hindi siya sinasama sa picture taking? Baka naman mamaya mga gate crasher lang siguro to. Diba? O kaya nayaya ng isa sa mga in-invite na guest. Or, isa pa, baka mamaya mga kababayan, mga ka-GP, ang iniisip ko dyan, kaya napunta ito dito sa circle na ito. Di ba? Baka naman mamaya, siya ay binitbit ng kanyang kaonanay. Ng kaana-ana. Di ba? Dear, halika, sama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Sa birthday ni Barbie Imperial. Ay, sama ako dyan. Gustong gusto ko yan. Idol ko yan. Tapos nagkataon lang din na nandun sila Sandro Marcos. Di ba? Mga kababayan, hindi mo pwedeng sabihin na porket nakasama o nagpunta sa isang event na ganyan, close ka na doon. Sige nga. Sa picture na nga lang, hindi sila sinasama eh. So, ibig sabihin, wala siya doon sa circle talaga na magkakaibigan. Ito ay baka naimbitahan lang ng kasama niya. Ay si Cathy Binag. Kasama ho sa isang birthday party. Sabi ni Ma'am Charita Garmad, kaya mabilis lang ang labas niya dyan kasi saling pusa lang siya tapos nagkalat na sila. Exactly. Yun ang gusto kong sabihin. Saling pusa. Baka binitbit lang siya ng kaana-ana niya dito. Wala nga siya sa picture taking eh. Pagmasdan nyo to. Tingnan nyo ha. Eto, nagpi-picture taking sila. O, nasa na yon? Tingnan nyo ha. Vinyo. Talagang alta na alta yung Alta na naturang, alta. selebrasyon. Aha. Bigatin ho ang mga pumupunta dyan. Siyempre, nandyan si Sandro ho yan. Ang mga sikat. Celebrity rin talaga para to si, si Cathy Binag. Di ba? Wala nga ako nakitang beso-beso. Pagmasdan nyo po, bigla pong lalabas yung si Cathy Binag. Mabilisan lang to mga kabisdak. Wala siya sa picture Nandun ba siya? She doesn't belong. 'Di ba? She is not belong. Wala talaga. Tinitingnan ko yung picture nila, wala Wala siya doon. Isa pa. Wala pa rin. Kala ko ba close friend? Kala ko ba alta? 'Di ba wala naman si Binag? Kinaladkad lang yan dyan. Putya. Sabi niya, wala akong pakialam kahit sino maging presidente. What I want, ang mauupo dyan, yung matino there. Yung matino there. Teka lang. Sunod na dyan. Wala talaga sa picture. Hindi talaga siya bilong, mga kababayan. Sige. Teka lang ulit. Sige, tapusin mo na. Ayan. Ayan ho si Cathy Binag. Kasama ho sa isang birthday party. Si Ma'am Josephine Estrella, tumatawa ka na. Nag-uumpisa pa lang ako. Ma'am Josephine! Nag-uumpisa ka na kagad dyan? Tumatawa ka na. Wala pa, di pa ako nagpapatawa. Mamaya, tingnan nyo sa huli kung paano ko babanatan itong si Unding. So ngayon, hintayin din natin yung paglabas ni Sandro Marcos. Kinokonek talaga nila mga kababayan na magkakaibigan daw. Pag nagkita-kita ba dyan sa isang party, ibig sabihin magkakasama? Di ba? Pwedeng nagkataon lang kasi ako pag pumupunta ako sa party, marami ako nakikita doon pero hindi ko sila kilala. Kaya nga pag nagpa-picture sila, hindi rin ako nagpapa-picture kasi hindi kami friend. Diba? Makikitingin ka na lang. Mabilisan lang din ho ito. Mabilisan lang mga kabisdak. Pero 2 beses lumabas si Sandro dito. Ito na.
Lumapit ba si Kati Binag kay Sandro? Wala naman ako nakita eh. Ay, teka lang. Balik. Uy, teka lang, may nakalimutan si Bisdak. Oh, ano pa? Ito lang. Oh. 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 Oh, hindi mo nga wala nga eh. Talagang epal lang eh. Kinaladkad lang dyan, nakaupo lang mga kababayan. Ibig sabihin talaga, she is not belong. Di ba? Makipag-uusap pa lang dyan sa mga Inglesera yan eh. Si Kati Binag, what I want is ang upo ay matino there. Di ba? Oh. Sabi ni Colette, Colette 0811. Oy Colette ha, baka birthday mo kahapon. 0811. Belated. Ah. Ayan naman si Sandro, mga kabisdak. O ano ngayon? Kasama ni Barbie Imperial. Anong problema mo dyan? Ha? Sila magkaibigan. Di ba napabalita nga yan dati na mag-boyfriend-girlfriend? Ah. Ano problema mo? May problema ka? Problemahin mo yung ilong mo kung paano mo mapaliit. Problemahin mo yung banateros kung paano mo maaway. Kung paano ka mananalo sa kanila. Hindi natin alam kung ano po ang kanilang relasyon dyan. Out tayo. Ang gusto lang po natin mangyari, makaka-build tayo ng isang istorya. Uy! Story maker! Mga kababayan! Ayos ah! Bagong script writer? Gray Hong Kong Mix Vlog. Ka-birthday mo pala friend ko, GP. Gwapo yung friend mo, maganda sigurado. Ay itong si Kati Binag ay merong personal na encounter sa pamilyang Marcos. At kilala niya. Ano? Mga kababayan, makakabuild tayo ng istorya na itong si Kati Binag ay na-encounter niya ang mga Marcos. If that is truly correct, bakit hindi siya pinapansin ni Sandro Marcos? Nakita nyo? Picture taking, wala. Hindi nga lumapit na hindi nga pinansin. Nandyan lang nagkataon na magkasama sila. Established na kaagad na magkaibigan sila. Established na kaagad na may encounter. Ibig bang sabihin mga kababayan, paano pag nakita nyo ako? Nakasama ko sa picture o kasama ko sa video sila Pangulong Bongbong Marcos. Ibig bang sabihin nun, kami ay close friend na? Ha? Ganun ba yon? Pag nakita ko sila Chavit Singson, magkakasama kami. Oh. Tapos lumapit sa lamesa, nakipagkamay, magkakilala na kami? Hindi, di ba? Malabo. Malabo pa sa pusit. Tusok mo dyan sa ilong mong malaki. Ang mga anak ni Kukak. Mhm. Dahil ang lakas ng loob niya magsabi na pati daw mga anak ni Kukak ay gumagamit ng pulburon at dapat umano magpapulburon test ang mga ito. Ayan po si Sandro ha. Okay, tuloy natin no. Kaunti kasi sa dulo lalabas din ho siya. Siya dyan. Okay. Sa bidyong ito na nakuha natin sa Instagram ng naturang artista, ayun si Sandro. Nagpapatunay ho na si Kati Binag ay credible ang lahat ng mga sinasabi niya. Ayos, abogado, credible. Ayop!
She's not even nakinamayan nitong si Sandro Marcos. She's not even nginitian o nilapitan. Eh yung nilapitan niya kinamayan, hindi pa yun credible na magkakilala eh. Baka first time lang na nagkita o idol kita. Parang kami noon, di ba? Merong ako maraming mga artista nakikilala na nagkakatagpo kami sa mga event-event. Oh, pag-ano lang, idol kita, boss. Oh, di ba? Pa-picture naman. Akbayan mo ko, boss. Oh. Pero hindi magkakilala, mga kababayan. Hindi pwedeng maging basis yung picture para sabihin na kayo ay talagang magkakilala. Yes, you have an encounter, but encounter na hindi kayo magkakilala. Diba? Nag-encounter lang kayo, nagkatagpo sa isang lugar. Pero hindi ibig sabihin yan, kayo ay nagsasama o kayo ay magkakasama sa mga iba't ibang mga event. Bago natin ipalabas ang picture na ito, bahala po kayo maghusga ha sa larawang na ipapalabas ko sa inyo. Pakinggan muna natin yung sinabi ni Miss Cathy Binag. Isa pa, hindi ako natatakot. They did that to me for 10 years. They character assassinate me, they insulted me, Character character assassinate ka? Eh di ba pok ka naman talaga. Pok. Character assassinate? Ngayon ka pa nahiya na character assassinate ka, jokers ka naman talaga. 'Di ba? Tawag nga namin diyan eh. Pag may martilyo may tunog, ano? Tama ba yun? May martilyo, may pako, anong tunog? Pok. May martilyo, may pako, anong tunog? Pek. Parang nila at lahat. Pinasama na nila ako at lahat. Alam mo na, Pinasama daw ako at lahat. Hindi ka kailangang pasamain dahil yung imahe mo kasama-sama. Diba? Biruin mo 5 anak. 5 ang tatay. O 5 ang anak, iba't iba ang tatay. Yung 2, unidentified. Tapos yung magtatay, pinatos. Hindi pinakasalan. Paano? Naging, ano ka? Parehas ka palang naging customer eh. Diba? Parehas mo naging customer yung magtatay. yung meron nga yan sa internet, meron pa doon na gumagawa ng mga account ko. Actually, nalaman namin kasi pina-NBA naman namin dati. Hindi ko lang talaga pinatulan kasi malapit sa kanila. Yeah. Pinakiusapan ako na wag mo nang gawin kasi parang ayaan mo na lang. So just imagine that. Tapos na pahamak din yung mga anak ko. I'm doing this. Iniinsulto ka tapos pinakiusapan ka, kina-character assassinate ka, tapos sinabihan ka lang na wag mo nang gawin. Ay, sinungaling talaga, mga kababayan. Kasi ako pag ganyan, hindi pwedeng papayag ako, insultuhin ako kung walang basis eh. Pero kaya siguro hindi mo tinuloy, alam mong pokers ka talaga. This for my children. I'm doing this for my kids. I don't care about them. Kasi it seems like the way they do it, wala sang pakialam sa mga anak nila. Ultimo sarili ng anak, pinababayaan lang magdroga eh, di ba? So, what else do you do? Mga kababayan, ginagawa daw lahat niyang ito para sa mga anak niya. Ayaw niya raw makaladkas sa issue. Pero mga kababayan, maliwanag dito na kinakaladkad mo ngayon yung mga anak mo. Nananahimik na sila na hindi makaladkad yung pangalan nila sa pagkapokpok mo. Diba? Pero ngayon na naman kinakaladkad mo sila. Eto pa, may matindi pa rito. Di ba? Yeah. Really? So, gusto I pa mean, ako- even the Marcoses, the kids? You can, Really? pa-hair follicle test rin po. Really? Opo. Ayan po yung sinabi Biruin nyo? Mga kababayan, even the Marcoses sibling, even the Marcoses son, children, opo daw mga kababayan. Ba't pinutol mo, Bisdak? Diba? Ayaw mong iparinig? Tanong ni Badoy, paano mo nalaman? nasabi ni Miss Cathy Binag. Sabi niya, kasi magkaibigan po sila ng anak ko. So ibig sabihin,
Kung sinasabi mong adik, yung mga Marcos, di adik din yung anak mo. Gumagamit din. Oh. Diba, magkaibigan sila mga kababayan eh. Sa pag-amin niya na gumagamit din, buwabatak din yung mga anak mo. Eh bakit hindi mo ipakulong? Bakit di mo ipagamot? Gago. Pati daw mga anak nila pinapabayaan magpulburon at dapat umano mag hair follicle test po sila. Meron po akong nakikitang picture na kumakalat sa social media. Bahala ho kayo maghusga. Oh, ito na, ito na. Ito na. Mga kababayan. Nag-uumpisa na. Oh, bahala daw kayo maghusga. Yan. Anong sabi niya kung sino daw yan? Tingnan nyo. Sino ang taong ito at kaninong anak ko ito? Hindi ko alam yung exact na pangalan nitong taong ito, pero alam ko ho, nakilala nyo ang taong ito. At sino ho yan? Kung sinabi ni Kati Binag na kailangan ng hair follicle test ang mga ito, dapat ho talaga siguro manawagan tayo. Kasi kakaiba na ho yung mata. Hoy. Kakaiba daw yung mata. Sige, sige, tuloy mo. No? Nakakatakot ho tingnan. May concern ho tayo dito dahil tayo ay mamamayang Pilipino. Gusto nating malaman ang tunay na pagkatao ng mga tao diyan sa Malacanang. Okay. Tama na yan. Okay na. Ako naman. Ha? Ako naman. Tingnan nyo mga kababayan. Di ba sabi ko sa inyo kanina, grinab lang nila yung picture na to. Kumbaga isang ano lang yan na talaga palagay ko may tinatakot lang si Simon na bata o hindi ko alam kung ano, 'di ba? Mga kababayan, may tinatakot lang baka mamaya event ito sa mga horror, 'di ba? Mga hindi natin alam kung ito ay event sa mga araw ng patay. Basta ganon. Hindi ko talaga sigurado. Pero one thing na sigurado ako, mga kababayan, sila daw ay nananawagan ng hair follicle test. Okay. Sige, pagbigyan. Pagbibigyan ko kayo. Pero, mga kababayan, eto kaya. Ako, mayor ako. Ayaw. Easy. Alisin ko muna yan, ha? Alisin ko muna yan. Eto kaya, kung ito pinaghihinalaan, diba? Lars, gitarista, hello. Arturo Abiba. Kung ito, Irene Ribas, mga kababayan, Argo, Simon Engi Pulburon. Oy, Argo ha, bumabanat ka ha. O sige, kung ito pinaghihinalaan nyo mga ka-GP, o sila, diba? Yung mga buzzers, itong si Bisdak. Tingnan nyo naman ang itsura nito. Okay. Sige, pagbibigyan ko yan. Ako, mayor ako. Anak ka ng tinapaw. Ako, mayor ako. Aha. Ayaw ko yung mga tao sa Davao, bangag. Aha. Ayaw ko ng drugs. Di ba? Ayaw ko ng mga tao doon kumakain ng sabo o ano-ano doon. Ah. O yan. Ha? Eto. Bakit ayaw nyo ipa-hair follicle test to? Ba't ayaw nyo ipa-drug test? Diba? Tingnan nyo yung tsura. Oh, may pag-aamin pa. Si Elena Darna, lahat daw tinikman niya. Diba? Cocaine, shabu, lahat. Heroin at kung ano-ano pa. Oh. Oh. So, you know, wala naman talaga. Sinabi ko, I declaring war on drugs. Teka lang. Parang mas maganda palakihan ko ng konti eh. Tanggalin na natin yan si Baste sa ibabaw. Tingnan natin yung lalakihan ko lang para makita ninyo. Ayan.
Para, ito kasi, tingnan natin. Mayor ako. Aha. Ayaw ko yung mga tao sa Davao bangag. Ayaw ko ng drugs, di ba? Ayaw ko ng mga tao doon kumakain. Ay, grabe oh. Sino ang mas bangag? Sino ang mas bangag ngayon? Tingnan yung maigi. Mga kababayan, sino ang mas bangag dyan sa sinasabi mo ngayon, Bisdak? 'Di ba? Tingnan mo yung pinagkakalat na itsura ni Simon ay adik. Baka naman may tinatakot lang si Simon. 'Di ba? Ito nga si Basti Duterte, kita mo talaga mga kababayan. Ang liwa-liwanag, ayan oh. Kain ng sabo, o ano-ano dyan. So, wala naman talagang sinabi ko, 'Di ba? I declaring war on drugs. This city is against drugs. O anong ginawa nila? Oy, wait, sorry. Hindi nyo nakita. Mas matindi ito. 'Di ba? Mas matindi ito. Mga kababayan. Wait lang. Easy. Hindi ko na ipakita yan kanina eh. Pero tingnan nyo, pagmasdan nyo yung ginagawa nito, 'di ba? Umaangal-angal sila doon kay Pangulong Bongbong Marcos pag gumaganong-ganon. Ito bata pa ito, si Pangulong Bongbong Marcos matanda na. Mga ka-GP, tingnan nyo. Drugs. This city is against drugs. O anong ginawa nila? Ano na? 'Di ba? Meron pa tayong next. Kala nyo dyan na lang. Baron, pasok. Hi. In 800 meters. I'm just merely an actor. Ano? Your sons. Baste! Your sons. Sabay kami. Sabay daw kayo. Ngayon, bubukas. Pa-drug test. Gawin natin. Gawin natin. What will you do? Kapag yun ang nangyari. Positive siya. What will you do? Ano? What will you do? By tomorrow, I challenge you. By tomorrow, your son, any kinds of drugs, game. 200 meters. Huwag ka magmalinis. Game. Mga kababayan, ano na mga Duterte? Walang nagpa-drug test sa inyo, 'di ba? May nagpa-drug test, nilalabas nila yung kay Pulong. Bakit hindi si Baste? Bakit hindi si Digong? Yung picture ni Simon, pinagbasihan ninyo, eto. Pinagbasihan ninyo, malayo nyo may tinatakot lang. Mga kababayan. Pero, hindi nyo pinagbasihan yung itsura nitong si Baste. Nakitang-kita naman, adik na adik. Ayaw ko yung mga tao sa Davao bangag. Ayaw mo ko pala ng eh. drugs, di ba? Alis ka na dyan. Ayaw ko ng mga tao doon kumakain ng sabo. Kumakain daw ng shabu. Tingnan nyo, almusal ata, shabu. O ano-ano dyan. So, wala naman talagang sinabi ko, I declaring war on drugs. This city is against drugs. O anong ginawa nila? Ano na? Bisdak? Ito lang, picture lang ang kaya nyong ipakita.
Nasaan ang video niyan? Tingnan nyo kung anong event yan. Di ba? Oh. Baka mamaya mahanap ko kung anong event yan. Pinagsasabi ninyo, madurog ko kayo. Pero itong sigurado, yung kay Basti, hindi po yan dahil lasing. Eto, hindi yan dahil lasing, dahil bangag yan. Ang lasing hindi ganyan, ang lasing ganyan-ganyan. Suray-suray. Tingnan nyo, oh. Yung kanyang kilos, mga kababayan, di ba matino? Saktong-sakto, pero yung mata, umaapoy. Di ba, mga kababayan? Oh. Yan ang sabi ko sa inyo eh. Dapat may pandebang kayo dyan. Eh kung itong picture lang ay ini-screenshot nyo lang, yun na yon. Hanapin ko yung punot dulo niyan. Pag nakita ko bukas, kayo ulit ang aking pagpupulutan. Diba? So ayan mga kababayan, sana po ay naging masaya kayo sa dulo. Ayan lang ang ano natin ngayon eh. 'Di ba? Busy kasi ako kanina eh. Alam nyo na, maraming ginagawa. Kailangan kumayod. Okay? So maraming salamat po muli sa inyong lahat. Batang Pasaway, Lars21, Fire Rabbit, Joselito Najoles, Eduardo Porlahe, Argo, shoutout sa iyo ha. At sa mga hindi ko nabanggit mga kababayan, si Belinia Agapito, parang kuha yan doon sa laro ng mga anak ni PBBM, yung dudukot sa loob ng cartoon na papahulaan bawat mahawakan. Takot si Simon doon sa daga. Hanapin ko po yan mamaya. Gumagawa lagi na si Simon ng funny face. Correct mga kababayan. Ang alam ko, gumagawa talaga ng funny face yan. Pero syempre kailangan natin patunayan sa kanila. Pero isa lang ang na-establish ko ngayon. Etong si Baste sa paghamon ni Baron Geisler ay nangangahulugan na talaga siya ay addict. Diba? Di umano. Oh. Thank you so much once again. Bye everyone. Good evening.